Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Siyempre, goal natin yung ang yumaman. So, maging financially secure. 'Di ba? So, siyempre, alam nyo, noong 2012, nag-attend ako dito sa convention ng IMG. Isa sa mga nag-motivate sa akin para maging open ako na kailangan maging mayaman ako. Kasi sabi nung speaker, kung ang mayayaman mga masasama, 'di ba? Parang imagine mo kung anong mangyayari sa mundo natin. So dapat yung kagaya natin na may mga mabubuting puso, 'di ba? Yung mga gustong tumulong, yan talaga dapat ang mayaman, 'di ba? Para mas marami tayong matulungan, no? So, bago ka gumawa ng anumang uri ng desisyon pagdating sa investment, make sure it is smart kind of goals. Paki-type nga po, smart. Ayan, may smart pala, no? Ano yun? Specific, no? For example, gusto natin magkaroon ng sasakyan. So, anong klaseng sasakyan yan, no? Like, yung anak ko, meron siyang goal na bumili siya ng Ford Ranger, kulay blue. 'Di ba? Specific talaga. Pero 6 years old pa lang siya. 'Di ba? So, measurable. Ibig sabihin yan, Ms. Roan, gusto kong kumita ng extra income. Pero hanggang ganun lang, no? Extra income. Magkano ba? 30,000 ba? No? Gusto mo bang kumita ng extra 50,000? 'Di ba? Or kapag talaga may career ka, may negosyo ka, gusto mo kumita ng 100,000 per month, no? Measurable. Ibig sabihin talagang meron siyang kumbaga sa specific na may amount pa, no? And then of course, yung attainable, no? Meron ako nakausap, parang talaga no? May mga nakakausap tayong ganun big time agad, 'di ba? So, gusto kong kumita ng 1 million per month, pero 'di ba, parang pag sinabi mo, sige, mag-aral tayo, may gagawin tayo, ayaw na, 'di ba? So, dapat attainable 'yan, realistic, no? And time bound. So, ibig sabihin, Miss Roan, gusto ko makapagbigay sa parents ko ng at least 20,000 per month para pandagdag gastos nila by December 2024, 'di ba? So, meron na tayong deadline. Okay? So, again, smart 'yan, no? And kapag tayo ay may goal, again, ika-classify natin 'yan kasi hindi naman lahat ng goal long term, no? May short term. Ito yung gagamitin mo ang pera within 1 to 2 years, 'di ba? So, of course, maganda 'yan sa safe, no? Na like sa bank, sa mga safe na mutual fund. And then pag medium, ito naman yung gagamitin mo ang pera within 3 to 6 years. 'Di ba? So for example, gusto mong magpagawa ng bahay, 'di ba? So yun yung mga medium term goal, or gusto mo mag for good, 'di ba? And long term goal naman, ito yung mga dapat mong paghandaan more than 80 years, no? So for example, yung anak ko 6 years old pa lang, pero gusto ko nang paghandaan yung education fund niya for the college, 'di ba? So that's long term goal. Okay? Ayan. So, goals without deadline are just dreams. Sabi ni Boss Rex Mendoza ng Rapver Financials. Okay? So, madalas kasi nangangarap lang tayo, di ba? So, lahat naman po may pangarap, no? Pero ang tao talagang nag-decide, no? Ang taong may commitment, ang taong may deadline sa kanyang mga goals, yan po yung mas talagang nagtitake ng action. Okay? So yan, importante po yung why natin, no? Bakit ba tayo mag-i-invest? Bakit ba tayo mag-iipon? Para ba yan sa pamilya mo? Para ba mapapag-aaral mo yung anak mo sa magandang school? 'Di ba? Sa gusto niyang course? 'Di ba? Yan yung mga why natin, no? Makatulong ka sa parents mo, matravel mo yung parents mo dahil matanda na sila, no? So, pangalawa po, no, na dapat i-consider natin sa pag-i-invest, know the target amount and your timeline, no? So, again, ito yung pinag-usapan natin kanina, hindi pwedeng ipon ka lang ng ipon, tapos dahil wala kang goal or timeline, kinukuha mo rin siya,
'Di ba? So, ini-scam mo yung sarili mo kasi ginastos mo yung sarili mong ipon, 'di ba? So, meron dito, no, alam niyo pagka ganito nakakakita ako ng ganitong computation, mas namo-motivate akong mag-invest. Kasi sabi dito, pag sa 4% ka naglalagay ng pera, kasi po dati nagta-time deposit lang talaga ako. Feeling ko yun na yung pinakamataas ang interest, no? So, kailangan mo ipunin 27,500 per month to have 10 million, no? Pero pagka nag-i-invest ka, like 10% kinikita ng pera mo, 10,000 per month lang kailangan mo ipunin to have 10 million. Pero pag 1%, di ba? So, ang laki ng kailangan mo ipunin, 38,000 per month, no? So, ito po yung tinitignan ko kasi pag nag-i-invest ka, no, yung amount importante at yung time, no? Sayang yung time na lumilipas na hindi mo napapakinabangan yung pera mo kung natutulog lang yan sa maliit ang interest. Okay? So, saan gusto natin maglagay ng pera? Sa 4%, sa 10%, or 1%? Diba? Paki-type nga po dyan. O, syempre, dun tayo sa 10%, no? So, risk and reward, no? Alam nyo po, ibig sabihin lang niya pag nag-i-invest tayo, syempre, parang ano lang din yan, yung sa relationship din natin, diba? Yung may risk din siya and reward. Okay? So, sa pag-i-invest, ganito yan. Of course, pagka gusto mo na mababa lang yung risk, mababa lang din yung return niya. Okay? Kagaya nga 'di ba sa bank, nag-i-invest, nag-save tayo kasi gusto natin low risk lang pero less than 1% lang ang kinikita niya. So kapag naman high risk, no? Medyo sumusugal-sugal tayo, yan, mas mataas yung return niya, no, sa investment. So, wag matakot sa risk. Kailangan mo lang i-manage ito. Alam nyo ba na meron pala tayong magagawa sa risk? Ano kaya yun? Ayan. So, kapag may financial literacy tayo, no? Kapag ganito po ako dati, kahit accountant ako, CPA, no? Low financial IQ, no? Konti lang ang alam ko, mag-save lang sa bank and mag-time deposit, no? Pero dahil dito sa IMG, marami po tayong matututunan sa workshop, sa higher trainings natin, pag nagpa-member tayo sa IMG, medyo tumataas na po yung natin, financial IQ, no? And of course, pag wala kang alam, high risk na ma-scam ka, no? Or malugi ka. Pero habang naiintindihan mo siya, no? Pagka alam mo yung pinapasok mong investment na babawasan po yung risk, no? Nagiging low risk po siya. Okay? So, again, financial ignorance is expensive, no? Marami pong hindi pinapansin ng financial webinar kagaya nito. Kaya congratulations po kasi nagbigay kayo ng time, no? Kasi kaya marami talagang nagkakaproblema sa pera dahil yung ignorance lang talaga, no? So, hindi nila alam na pwede pala magtrabaho yung pera para sa kanila. So, huwag mag-invest sa isang bagay na hindi mo naiintindihan. 'Di ba? So, again, first investment natin is education.